Mga residente nananawagan sa kapitan ng Barangay Kupang Antipolo. Patuloy na hindi nawawalan ng pag-asa ang residente na si Merian Calyada at iba pang residente ng Barangay Kupang Antipolo dahil umano sa pahirapang paghingi ng serbisyo galing sa barangay. Halos galit balahibo na lang ang nagagawa ng mga residente sa di umano maling pamamalakad ng barangay. So, nailapit niyo na po ito kay Kapitan. Ano pong ginawang aksyon ng barangay? Actually po, nakausap na po namin ng isang beses si Kap. Naintindihan naman niya po na katulad po nung mga nauna na may nagreklamo daw na sinaraduhan daw po namin yung daanan, which is hindi naman po. Sinimento pa po namin yung daanan. Yung pong sinaraduhan namin ay pinaliwanag namin kay Kap ay talaga pong sarado po yun at dahil po yun ay sakop ng isang lote. So, na ano lang po yung mga tao doon na nakatira na ayaw nilang isarado. Gawa nga po ng ito pong daanan na to ay kinasanayan nila. Noong time na hindi pa po inuukupa o hindi pa po namin inaayos yung mga lote. Ngayon po, ginagawa po nilang sinisira nila yung mga itinatayo naming bako doon para po hindi na po gawing daanan. Sa dahilang ito po kasing daanan na to na kinasanayan nila, ito po ay dinadaanan ng mga illegal na mga nagdodroga. Pagka po sila hinabol dito sa ibaba ng sa lupang lumalapad ng higit 1,000 square meter kung tawagin ay Vergara Compound, na matagal nang inilalapit ng mga residente sa barangay upang mabigyan ng lunas. Ayon kay Merian, ay pribado ang nasabing compound na di umano pinasok ng mga illegal settlers. Sana po yung mga naka-illegal settlers doon, matulungan po kami na mapaliwanag sa kanila na ang lupa po na yon ay marami pong nagmamayari. Na isa pong grupo na aming kinasasakupan na sa loob po ng Vergara. Ngayon, yung pong mga nakatira doon na sila pa po yung nagiging matapang, sila pa po yung demanding. Wala naman, sana po mapagharap, makita ni Kap kung ano po yung basihan nila para sila ay patuloy na manirahan doon. Kami po naman ay nagbabayad ng buwis. Kami po ang nag-aamilyar sa lugar na to. Hiling lamang ng kampo ni Merian Calyada ay mabigyan ng sapat na aksyon ang kanilang dinadaing na paalisin ng mga walang habas na nagtayo ng mga bahay na pagmamay-ari umano ng isang asosasyon. Simula pa po ito, sir, noong 2013, nung ma-acquired po namin ang lupa na yan, kami po ay nagbuo ng isang grupo. Kami po ay marami na nakabili dyan, kaya po kami ay bumuo ng isang HOA, samahan. Then, ang sa amin pa pong problema na inilalapit nga po, yung pong right of way, nilagyan may bahay po doon sa gitna ng karsada. Sa pagnanais ng mga residente na makaharap si Kapitan Boy Peter Papel Jr., hindi nila ito matsyempuhan dahil hindi raw sila pinakikinggan ng mga masusungit na kawani ng barangay. Natila kami ring news team na nagtungo sa barangay ay nasaksihan ang walang pakundangan na maling pagtatrato nito. Ayon pa sa nakalap na balita ng JKRS News, ang pagseserbisyo at pagharap ni Kapitan sa mga dumudulog ay paunahan na lang. Saad sa payag ng DILG Rizal. Supposed to be po ang isang syempre as a public official po, dapat nandiyan po siya sa EOR niya. Unless meron po siyang mga official travel or halimbawa ay naka-leave, pwede pong ano yun. Pero as much as possible po, nandiyan po siya or pumapasok po. Parang katulad po sa mga government officials po. So po parang memorandum po na bawal po masungit. Bawal naman masungit as a government worker or official po. So, siyempre po, ayun sir, general na lang din po yung sasagot po. Ayun po, kung may evidence po talaga na hindi po nagpapakita si Kap,
hindi po niya hindi niya na ibibigay yung sapat na security siya. na servisyo. So, parang neglect of duties po. Ganun po. So, ayun po, may basis po sila talaga na magreklamo. So, Sa ating batas ay mahigpit na ipinatutupad na bawal magsungit ang mga government official at government employees sa mga dumudulog sa bawat tanggapan sa ahensya ng gobyerno. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.